21 verse 22. If you have faith, you will receive what you pray for. Matthew 21 verse 22. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and family, Pastor Nael Tongco and family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ronnie and Sister Leonie, Brother Gara and Sister Christy Reynosa, Pastor June Jeronimo and family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Mama Ningning, Buatis family, Nana Yoli and family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo family, Brother Ronald Benaventura and family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Ijiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Pocohan and Sister Nancy, Mawalawen family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Leonel Lopez, Brother Julius Pantigan family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Francis Pineda, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and family, Sister Sarah Licardo, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Bilen, Brother Jerry Lazare and family, Sister Zea Caliejo, Brother Vic Gutierrez and family, Brother Francisco Senon, Sister Rodelidia Parel, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joan May Ragusante, Sister Joyce Tacorda, Sister Filomena Togade, Sister Luisa Miralles, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadia, Sister Harriet, Sister Jennifer Lat, Sister Melanie Ilagan and family, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Ken, Sister Abby and Baby Z. Reynosa, Brother Reynaldo Moreno and family, Sister Jean, Baby Chino and Baby China Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Michael de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vidayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Brother Matthew Santos. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo, ng mga kapatid ko sa Iglesia ng Piel, at sa inyo, mga kapatid ko po sa Iglesia ng Pasong Tamo. At muli, sa mga tao na nakikibahagi sa gawain ito. At ngayon pong gabi, tayo po ay muling dadako sa ating panalanginan. At ako po ay mabibigay ng salita, sabagat ang salita ng Diyos ay salita na mayroong mga pangako. At ang aking pong ipapahayag ngayong salita ay mababasa natin sa Filipos,
chapter 4 sa verse 4. Ang sabi po rito, magala kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Kaya nga po, ang paksa natin ngayon ay yun salitang magalak na lagi. Magalak na lagi, ito po ang nais ng Panginoon sa atin bilang tayo ay kanyang mga anak. Na atin taglaying palagi ay ang kagalakan. Pero paano tayo magagalak? Sa panong ito ay maraming pagsubok na dumaraan sa ating mga buhay. Paano tayo magagalak upang tayo sa mga pagsubok ay makadama pa rin tayo ng kagalakan? Una po dito sa 1:15-11, sabi po ng Panginoong Jesus, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapat sa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. So, ibinigay ng Panginoon ang mga salitang ito sapagkat nais ng Panginoon yung kagalakang nanggagaling sa Kanya ang maranasan natin. At yung kagalakang mula sa Panginoon, ang sabi niya, upang ang ating kagalakan ay malubos. So, ganito po ang nais ng Panginoon na tayo magkaroon ng kagalakan. Kagalakan na mayroong lubos na hindi yung minsan tayo ay nagagalak ng konti, bahagya. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay magalak. At ang sabi nga po ng ating salita ng Panginoon ay sinalita sa atin ang mga bagay na ito, ang kanyang salita upang ang kagalakan mula sa kanya ay mapa sa atin. At ang gusto ng Panginoon ay at upang ang inyong kagalakan ay malubos. So, purihin po natin ng Panginoon. Ano ang ibinigay niya sa ating, magbibigay sa atin ng kagalakan, lalo na po sa panahon ito, sa pakiramdam, napakaraming kalungkutan. Ito pong salitang ito ay ibinagaloob niya sa atin. Ang salita ng Diyos ay mabisa at makapangyarihan. Halimbawa po, katulad po sa buhay ko, ay dumaan ako sa mga kalungkutan at talagang ang pinakamalungkot po sa buhay, yung ang iyong kasama sa buhay ay pumanaw. At kasabay po noon ay nakaranas din kami na nawalan kami ng hanap buhay, na wala pa yung kasama namin sa yung aking kasama sa buhay. Pero ang salita ng Diyos ay mabisa at makapangyarihan. Ano po ang naging bahagi sa buhay ko ng salitang ito? Ang salita ng Diyos ay naging kaaliwan sa aking kalungkutan. Kaya nga po, maipapatotoo ko sa inyo, dumaan man ako sa mga kalungkutan, ang mahalaga po, yung salita niya na ating pinaniniwalaan, kailangan ay, sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin at sa aking mga salita. Opo, nananalangin tayo, tama po yun. Pero sa ating pananalangin, kailangan din po natin may salita ng Diyos na ating binabasa, sapagkat ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan espiritual at kagalakang espiritual. At ano pa po ang bisa't kapangyarihan ng kanyang salita? Hindi lamang kaaliwan sa kalungkutan, kundi ito ay kagalingan sa mga karamdaman. At alam niyo po, ang buhay ko ngayon, ako po ay malapit na pong mag-82 years old. Pero naranasan ko po na talagang ang Panginoon ang nagpapagaling na lahat ng mga karamdaman. At ano po ang inaangkin ko? Ang pinakareseta na aking inaangkin ay ang kanyang mga pangako na siya ay nagpapagaling ng lahat ng mga sakit. Kaya nga po, ang kanyang salita, kaaliwan sa kalungkutan, kagalingan sa mga karamdaman. At nais ko pong ibahagi pa sa inyo ang salita ng Diyos dito sa Kawikaan 17:22. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng buto.
So, ang salita ng Diyos, ang sabi rito ay, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. So, ibig sabihin, yung masayang puso ay mabisang gamot. Ang sabi rito, mabuting kagamutan. Pero, kailangan po ay sundin din natin itong pangalawang sinasabi niya. Ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng buto. So mga kapatid, sa kalungkutan ko, ito rin ay naranasan ko. Sumakit ang aking mga buto sa likod dahil nga po sa kawalan ko ng kagalakan. Dahil nanaig sa akin ang mga kalungkutan. O kaya nga, nung mabasa ko po ito na may pangako, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Kaya nga po, ito ang reseta ng dakilang manggagamot na ibinigay sa atin. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Nagagamot ng lahat ng sakit. Ang masayang puso ay nagagamot ng lahat. Nagagamot niya ang lahat ng sakit. Sakit ng kalooban, sakit ng katawan, sakit ng kahirapan. Pero, kailangan po natin ang kinin ito. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. At ang mapanganib, sabi rito, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng buto. Yung po yung walang kagalakan. Yung po yung walang kasiyahan. Ang panganib po, ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng buto. Kaya napakahalaga po itong ating naging paksa na magalak na lagi. At ang nagbibigay ng kagalakan sa atin, mismong ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsalita nito, na ang mga bagay na ito sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapat sa inyo. At upang ang inyong kagalakan ay malubos. Purihin ang Panginoon. Sapagkat ito ang nais niyang makita sa atin, madama natin ang lubos na kagalakan sa pamamagitan ng mga salita na ipinagkakaloob niya sa bawat sa atin. Kaya mga kapatid, ang aking pundalangin ay magkaisa tayo ng Espiritu na ang salitang ito na sinasabing magalak tayong lagi sa Panginoon. Magkaisa tayo ng Espiritu sa panong ito na lagi tayong magalak sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ang katugunan ng lahat ng ating mga pangailangan. Ang Panginoon mismo ang may ibig na tayo ay magkaroon ng lubos ng kagalakan. At ang huli nga na aking binahagi sa inyo, bakit kailangan natin magalak? Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. So, purihin po ang Panginoon. Hindi niya nais na tayo ay laging may sakit, kundi nais po niya na ito'y magkaroon ng bisat kapangyarihan sa ating buhay na tayo ay magalak na lagi sapagkat ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa inyong mga salita. Alam niyo ano sa panahon ito'y nakadarama kami ng mga pagsubok, ng kalungkutan. Marami pong dumaan sa amin na mga ikalulungkot namin. Pero salamat Ama sapagkat ang salita ay mabisa at makapangyarihan. Nais po ninyo na kami magkaroon ng lubos na kagalakan. Kaya nga Ama, tulungan niyo kami magkakapatid sa Iglesia ng Piel ay magkaisa kaming ang mga salitang ito ay aming pagtiwalaan, panatilihan, sapagkat ito ang magbibigay sa amin ng lubos na kagalakan at ang masayang puso ay lagi niyang makita sa bawat isa sa amin sapagkat ito ang mabuting kagamutan. Kaya nga ang lahat ng may sakit sa Iglesia ng Piel at ang may mga karamdaman din sa Iglesia ng Pagsuntamo, nalalaman ninyo na mayroong mga may karamdaman. At tulungan niyo po na may nasain nila pakinggan, pagtiwalaan ang mga salitang ito na ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Gamutin po ng lahat ng mga may karamdaman, maging kagamutan ang mga salitang ito na aming binasa, na aming narinig. Loobin niyo, maging sa mga kapatid sa Pagsuntamo, bigyan niyo kami ng masayang puso, na kami ay bigyan niyo ng biyaya na laging magalak sapagkat ito ang kalooban niyo sa amin
na kami ay magalak na lagi. Ito po ay biyaya. Ipagkaloob nyo, maging sa aming mga kapatid sa Iglesia ng Patsintamo, tulungan nyo kami na kami manatili sa inyong mga salita. Mga galak kaming lagi sa inyo, sapagkat kayo ang katugunan ng lahat ng aming mga pangailangan. Ama, ang lahat ng ito ay aking hinihingi at aking ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kaganapan ko, Panginoon, Ikaw ang kalakasan ko, kalwalhatian mo, laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Aawitan ka ng haleluya, Panginoon, Ika'y sinasamba. Itataas aking kamay, yuyuko sa'yo, yuyuko sa'yo, kapangyarihan. Ang kagalakan ko, Panginoon, Ikaw ang kalakasan ko, kalwalhatian mo'y laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Panginoon, Ika'y sinasamba. Itataas aking kamay, yuyuko sa'yo, yuyuko sa'yo, kapangyarihan. Aawitan ka ng haleluya, Panginoon, Ika'y sinasamba. Itataas aking kamay, yuyuko sa'yo, yuyuko sa'yo, kapangyarihan. Itataas aking kamay, yuyuko